Sa madalit sabi, mga kaibigan, ang GCTA, ito pong Good Conduct Time and Allowance, yan po ay reward points sa mga preso. Halimbawa, nahatulan pala tayo, no ha? O yung mga nahatulan, meron pong tinatawag dito sa batas na to na mga deduction doon sa sintensya mo kada buwan. Ang laki mga kaibigan, ng binabawas sa kada buwan. Halimbawa, 10 taon ng sintensya mo o kaya habang buhay. Yung habang buhay, ilan ba katumbas nun? 40 years? 45 years? So, bawat buwan nun, bawat buwan na dadaan, merong points kung ilang araw sa kada buwan ang ibabawas doon sa sintensya kung ang isang inmate ay merong good behavior na tinatawag, di ba? Una, first 2 years, ganyan. Sunod na pangatlong taon, palaki ng palaki yan. 5 taon. So pag kinuwenta mo yun ang kinukwenta nila dapat, di ba? Ibabawas mo yun, halimbawa, life sentence, katumbas niyan 40 years. Halimbawa lang, hindi ako tiyak kung 40 yan o 45 years. Ngayon, bawat buwan dun sa 45 years na yun, halimbawa, binawasan ng araw, kukumputin mo yun. Sa 1 taon, ilan ang nabawas? Di ba? Pagkatapos sa mga lilipas na taon, pagsasama-samahin yun, pagkatapos ima-minus mo yun dun sa sintensya sa'yo o dun sa nakabilanggo, mga kaibigan. Kaya, lumiliit ngayon yung yung sintensya, yung hatol na dapat niyang ipagsilbi sa loob ng bilangguan. Hindi ho ba? Sa madalit sabi, maliwanag reward points Hindi ba? Sa mga convict. Ang problema, itong si Sanchez, mga kaibigan, 7 habang buhay pala kaso nito. Ang hatol dito. Kasi po, maliban pala dun sa magkasintahan na pinatay nila, ano ba ito? Yung babae, ginahasa pa yun. Hindi siya nasyahan, ipinagahasa pa dun sa kanya mga alala, yung Curculum Brothers, di ba? Mga mukhang berdugo yun Mga kaibigan, di ba? Kalbo pa yun, Curculum, ang tataba. Tsaka talaga mga mukhang hoodlum. Masasamang tao talaga. Bakas na bakas sa mukha nila pagiging masamang tao. Mga kaibigan. Batas yung pati yung lalaki, ginawa raw yun sa harap ng boyfriend Yung paghahasa, yung paghalay dun sa babae. Pagkatapos, pinatay pa sila. Hindi ho ba? Ngayon, bukod pala doon, bago nangyari yan, meron silang pinatay din. Hindi ako nagkakamali, mag-ama Mga kaibigan, kaya nung siya mahatulan dito sa kasong yan, doon sa magkasintahan kay Sarmenta at saka yung isa, Gomez ba, apelyido nun. Ngayon, nadesisyonan pati yung mas naunang kaso at nagkapatong-patong. All in all, lumalabas po 7 habang buhay ang dapat bunuin itong si Sanchez. Isipin ninyo kung 40 years ang isang habang buhay. Ilang taon ang katumbas ng 7 life sentence? Ilan yun? Times 7. 40 times 7. Mabubuhay ba siya ng ganong katagal? Mga kaibigan? At saka, sinasabi ho daw niya sa batas na yan, kasi hindi ko pa nabasang buo ayon sa mga lumabas sa pahayagan, hindi qualified to
disqualified si Sanchez dyan sa good conduct time allowance, mga kaibigan. Una, heinous crime yan. Yung kanyang kinasasangkutan. Pagka heinous crime daw, hindi kasali yun. Dito sa good conduct time allowance. Kasi yan ang mahirap eh. Gawa ng mga batas, meron naman tayong pardon. Hindi ba? May pardon eh. Yun dati. Bali yun siguro yung inamyendahan nila. Pero ang problema, hindi maliwanag yung batas. Hindi ba? Kaya yung batas, pwede mong paikutan eh. Yun ang problema lagi dito sa Pilipinas eh. Ang iniisip lang, gumawa ng batas. Wala naman masama, mabuti sana yung intensyon eh. Bakit? Ito'y para rin dun sa mga taong gustong magpakabuti. Gustong magbagong buhay. Na kailangan talagang bigyan ng pagkakataon. Ano ba pinagbabasihan nila para ma-determine nila? Binabasihan ng nitong mga nagpapatupad nitong good conduct time allowance ito. Halimbawa, ang Department of Justice, tsaka yung Board of Pardon and Parole, mga kaibigan. Sa ilalim ng Department of Justice, ano ba ang pinagbabasihan nila? Siyempre, kailangan, computation lang daw eh. Dito sa bagong batas eh. Samantalang, dapat pagbatayan mo yung good behavior ng tao. Sinasabi nga, tawag pa nga dyan, good conduct time allowance eh. Ito ang computation na sinasabi ho sa batas daw, sa Republic Act 10592. Ito. Ang batas daw na inamyendahan, ang provision sa revised penal code tungkol sa good conduct of convicted prisoners, yung mga nahatulang bilanggo, and increase the time allowance. Pinalaki, dinagdagan yung reward dito sa batas na ito, mga kaibigan. Dinagdagan pa yung reward points na magpapababa sa sintensya ng mga bilanggo. Sa unang 2 taon na pagkakakulong mo, 20 araw ang ibabawas sa kada buwan. Di 10 araw na lang. Sa kada buwan, bale, ang sintensyang bubunuin mo. Hindi yung 1 buwan. Hindi ba? 20 times 12. Ilang buwan tayo meron sa 1 taon? 12 buwan yan, di ba? Kaya 20 days sa unang taon, times 24 mo yun. Di ba? Times 24 dahil 2 taon. Ilan yun, mga kaibigan? Pagkatapos, doon sa 3 hanggang 5 taon na kulong mo, lalaki na yung reward points mo. Babawasan ka na ng 23 araw kada buwan. Isipin mo, di 7 araw na lang sa 1 buwan. Bali, 1 linggo sa 1 buwan na lang ang dapat, o kada buwan, ang dapat na parusang danasin mo sa loob ng bilibid. Mula naman daw sa, 4th? Pipir na nga pagkatapos 4th pa. Mula sa 4th hanggang 10 taon, ang magiging deduction na o ibabawas na sa kada buwan na kulong, 25 days. Di sa makatwid, kada buwan dapat
ang kulong mo na lang pagka nakasampung taong ka na, kuha na lang, limang araw na lang, 1 buwan ang dapat kang makulong. Di ba? Na dapat kang makulong. Pagkatapos, doon sa 11th, 11 taon, at mga susunod pa, magiging 35 days. 30 to 31 days lang tayo meron sa kwan. Sa 1 buwan. Pero ito, 35 days ang ibabawas sa'yo. Isipin mo yan. Kaya, mga kaibigan, meron pa raw additional 15 days na deduction sa kada buwan ng for each month of study, teaching, or mentoring time rendered. Halimbawa, siguro tinutukoy dito, nag-aral ka ron, o kaya nagturo ka ron, o dadagdagan ka pa ng 15 araw na ibabawas sa kada buwan, mga kaibigan. Ito, yung palang ruling ng Korte Suprema na tinutukoy nila, ang nagpetisyon daw nito, mga bilanggo rin at dapat daw, retroactively ang ang application, mga kaibigan. Ibig sabihin, sakop nito, pati yung mga, nitong batas na ito, pati yung mga dati ng bilanggo nung hindi pa naaaprobahan tong batas na ito. Retroactive ang application po nito.